Ang Diyos, gusto niya manalangin tayo, no? He commands us to pray. But He wants us to pray privately. It is an affair between yourself and your God. Bakit gusto niya privately? Kasi nakikinig si Satanas eh. Nagmamasid si Satanas. Kung nananalangin ka privately, walang maririnig si Satanas, hindi niya alam yung hinihingi mo sa Diyos, hindi niya alam yung balak mo. Wala siyang mailalagay na hindrance. Hindi naman kasi alam ni Satanas yung nandito eh. Ang nakakaalam nun, Diyos lang eh. 17:9 ng Jeremias. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kanyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanyang mga gawain. Sino raw nakakaalam ng puso? Ang Diyos. Di naman niya sinabing, sino nakakaalam? Akong Panginoon, saka si Satanas. Hindi niya sinabi. Siya lang eh. Kaya nga ang hatol ni Kristo, mas maganda manalangin ka privately. Although nananalangin din kami pangkalahatan, pero, di ba meron tayong kanya-kanyang hinihiling nasa puso? Di naman naririnig ni Satanas yun eh, di ba? Yung balak mo, huwag mong paalam kay Satanas, hahadlangan kanya eh. Ngayon, ang ibig ko lang sabihin, mabuti basahin muna natin yung Mateo 6. Datapwat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihin ka. See, sabi sa English, but thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father which seeth in secret shall reward thee openly. So, ang gusto ng Ama, sikreto. Ngayon, para wag kang makakita ng mga hindrances along the way, nagpapadoktrina ka, huwag mo munang ipabalita. Have a mastery of what you are trying to discover. Pagka natapos mo na, saka mo balita. Ang Diyos lang ang nakakaalam sa puso. Maintain a secret line of communication between you and your God, and God will always be considerate. Tandaan mo yung kapatid.